Game 2 ng NBA Finals, OKC Thunder laban sa Indiana Pacers. Gumana ang kinatatakutang depensa ng OKC kanina, pero hindi lang yon ang tumalo sa Indiana Pacers. Pinatunayan na naman ni Tyrese Haliburton ang sinasabi ni Stephen A. Smith na hindi pa siya superstar. Galing sa isang talo, ang OKC Thunder ay may record na 18 wins at 2 losses. Ibig sabihin malakas mag-bounce back ang kuponan ito at pinatunayan nila yan kanina. Presenteng presente yung kanilang kinatatakutang depensa buong season at maging nitong playoffs. At sobra-sobra pa ang kanilang naging adjustments mula nung Game 1. Syempre hindi nakatulong na hindi maipasok ng Indiana Pacers ang kanilang mga tira. Umarangkada mula sa isang 6-point lang na kalamangan papunta sa isang 19-2 run. Lumubo ang kalamangan sa 23 points at mula noon ay hindi na lumingon itong OKC. Game 1 pinuna ng marami na parang si Shai Gilgeous-Alexander lang ang handa. Pero ngayong Game 2, andyan na ang bawi. Yung kasama niya sa Big 3 na sina Chet Holmgren at J-Dub ay gumawa ng combined na 34 points. At bukod kay Chet at J-Dub, ang pinakamalaking nag-ambag talaga sa laro na ito para sa OKC ay si Alex Caruso sa kanyang 20 points at malupit na depensa. Balanse pa rin ng Indiana Pacers, 7 players in double digits, pero syempre marami dyan dun sa garbage time na nung tambak na nilabas na yung mga starters. Si Hali talaga ang nawala. Obvious naman siguro sa isang basketball fan kung ano ang problema ng Indiana Pacers. Isang malaki dyan ay itong si Tyrese Haliburton na 17 points lamang ang ginawa. Yung 17 points minsan okay na yan para manalo. Pero kung ikaw ang pinaka-anchor at star ng iyong kupunan, ay kinakailangan hilahin mo yung iyong kupunan kapag sila ay pinagsasasapak ng kalaban, hindi ba? Sa post-game analysis ng ESPN, binanggit nila doon na itong si Tyrese Haliburton sa Game 2 ay napaka-passive. Ibig sabihin ay hindi siya nagte-take over. Ibinibigay niya yung tira sa iba. Siyempre, pag ikaw ang leader, kinakailangan ipakita mo yung fight. Halimbawa na lang natin itong si Shai Gilgeous-Alexander. Sa kahit na anong serye, makikita mo talaga bihira na hindi siya ang nangunguna sa kanyang koponan pagdating sa scoring dahil yun talaga ang kanyang papel. At siyempre, tumutulong din yan sa depensa. Pero yun nga, yung leadership makikita mo sa body movement, sa shot attempts, kitang-kita mo yung salitang hinihila niya yung kanyang koponan. Nangyari din to kay Tyrese sa Cavs at sa New York series. Ang tanong, sa pangatlong pagkakataon, magawa kaya uli ng Indiana Pacers dito sa juggernaut ng Western Conference ang mga nagawa nila dun sa East?